Mga more or less 12,000 po ma'am ang i-deploy po for SONA. Kasama na po dyan yung mga madi-deploy within the vicinity po ng House of Representatives. And today po, at least tomorrow po, magkakaroon po ng coordinating conference po together with the Office of the Sergeant at Arms po ng HOR to iron out some of the security protocols that will be observed within and outside of the HOR po. Magkapag-usapan din ba kung kasi mga nakaraang SONA wala na mga container harap, di ba? Well, ang isa po sa utos po ng ating Chief PNP kanina, particularly doon po sa ating NCRPO is to conduct an honest to goodness threat assessment if there is a need to adjust po yung mga nakasanayan na po nating security template at magbibigay po sila ng updated po na threat estimates as to including po yung mga possible number po ng mga magkakandak po ng mga activities, particularly yung mga rallies, both for pro and anti po. Bakit 12,000 is galing lang NCR o may mga augmentation galing sa ibang Kasama na po 'yun, ma'am. Nationwide na po 'yan, particularly ma'am yung as customary na ginagawa po natin kapag kami mga ganitong major events po sa Metro Manila ay yung ini-implement po natin yung Manila Shield kung saan yung Police Regional Office 3 and Police Regional 4A po ay magtutulong po sa atin para bantayan din po yung ating mga border control. So kasama na po sila doon, ma'am, sa 11,949 po to be exact na mga madi-deploy po. So it is also possible po na mag-adjust po tayo ng deployment, depende po habang papalapit po yung paghahanda po natin sa SONA, ay meron naman po tayong reserve force po na po pwede po nating idagdag in case there is a need po to deploy more personnel on the ground po. Mag-usap na sa mga militante. Kanina po, base dun sa nireport na i-share po sa atin ng QCPD, so far po ay wala pa po silang nare-receive na application or at least yung permit to rally po, wala pa po silang nare-receive. But isa po yan sa napag-usapan po kanina, ang sabi po ng RD and CRPO ay they are already coordinating doon po sa mga the normal na mga grupo nagsasagawa po ng kanilang mga protest action, rallies po pagka dumadating po yung SONA, at lagi naman po natin ginagawa yan in the hope na maging maayos po yung gagawin po nilang activities. We are also expecting na magkakaroon din po ng coordinating conference doon na rin po sa mga pro group naman po. So kagaya ng ginagawa po natin in previous years, we make it a point na hindi po sila magkasama sa isang lugar, medyo may distansya para maiwasan po natin yung girian or pagka ganito mataas yung tension, so mas maiging magkahiwalay po sila ng lugar po. Pamiiran po ba yung permit na rally? Normally po sir, yan po naman ang ating ini-implement na no permit, no rally dahil may Freedom Park naman po, nandiyan po yung Quezon City Circle, but normally alam po natin yan na yung mga particularly yung mga anti-government rallies po ang normally ang kanila pong assembly area, it's either the UP Diliman or doon po sa may COA area and then magma-march off po sila. But definitely, katulad po nung ginagawa natin na normally ay hanggang doon lamang po sila sa Tandansora papayagan po na probably magsagawa po ng kanilang programa, and that is also one of the proposed plan po na ipinakita po kanina na for those na rallies po ay hanggang dun lamang po sila sa may bandang Tandansora papayagan po magsagawa ng kanilang activities po. Saan po ang ilalagay yung command center? Doon po sa Station 6 po, sa may Batasan po, doon po magkakaroon po ng advanced command post. Pero meron din po tayong itatayo po, at least existing po yung multi-agency coordinating center doon po sa Karingal po, sa opisina po ng district office po ng QCPD.